Have a good day mga kaabi. Papunta ako ngayon sa Angono, Rizal. Meron akong gustong balikan dito na isang ahon na nahirapan ako nung last February. Ito yung East Ridge. Nakaapat na tukod ako dito nung kasama ko noon si Boss Nante. Kaya in a several months hindi ko na binalikan ito dahil para nagkapobya ako sa hirap ng ahon dito. Based on my experience, mas nahirapan ako dito kaysa sa Timberland at Tocadon. Grabe ang mga kurbada dito, napakarami. Humigot kumulang mga 10 at napakatatarik lahat ng kurbada dito. Now, gusto ko matry uli ang aking sarili, kaya babalikan ko na ngayon ito. And after ng East Ridge, napag-isipan ko rin na ahunin ang mahabang parang. Sa East Ridge, nakamit ko si Sir Ray Cruz, MTB rider, 57 years old. Sabi niya nag-i-ensayo daw siya kasi lalaro daw siya sa Sandugo Trail sa General Nakar, Quezon this August. And then after sa East Ridge, aahunin din daw niya yung mahabang parang. Kaya sabi ko, sir, sabay na tayo dahil doon din ang punta ko. Pero pagdating namin sa mahabang parang, doon na nag-iba yung plano. Kung paano, tara, join na kayo para ma-witness ang mga matatarik na ahon sa East Ridge at paano nabago ang plano pagdating namin sa mahabang parang. Tara, let's go! After ng SM Center Angono, makikita nyo naman sa left side itong 7-Eleven na nasa Colonel Guido Street. Dito kakaliwa na kayo at ito yung daan na papuntang East Ridge. Magpapalit pa na ako ng battery. Ahon ng pa East Ridge. Time checks 6:24 AM. Ito na start ng ang ahon ng East Ridge. Ayan, pakatarik ko. Ayan, sobrang tarik, pero na ko na ito, wow, 1 kilometer yata ang ahon nito hanggang sa East Ridge. Okay, tara, let's go. Dito kinabit ko na yung camera sa holder niya sa may stem. Ito yung unang ahon dito papuntang East Ridge. Isang mahabang ahon na ng patarik at pagdating sa dulo niya ay kukurbada ng pakanan and then sabay kakaliwa. Kada kurbada dito ay napakatarik talaga, kaya napakahirap ahunin at lahat ng kurbada dito ay may iksi lang pagitan ng bawat isang kurbada. Kailangan dito patient. Bago pa kayo umahon dito, dapat nakakambyo na kayo. Kasi nung first time na punta ko dito, magang-maga, madilim pa siya. Hindi ko nakita na matarik pala itong daan na ito. Kaya nang pagdating ko dito, saka lang ako kumambyo. Hirap na mag-ship yung RD. Itong unang ahon na isang mahabang diretsyo ay napakakunat na. Kaya pagdating mo doon sa dulo ng mahabang ahon na ito, ang susunod na dito ay puro kurbada na sunod-sunod na lahat ng kurbada ay napakatatarik at bawat kurbada ay may sila mga pagitan niya, kaya mahirap talaga mahon dito. Dito meron ng semi-kurbada na pakanan, kaya makikita nyo matarik na siya. Ito, dito na magsisimula yung unang liko pakaliwa na napakatarik. Then konting-konti lang pagitan niya, susunod yan may paliko naman yung pakanan na matarik pa rin.
Ito na yung pangalawang liko na pakanan. Ayan, makikita nyo, napakatarik pa rin siya. Ito, patas ng patas pa rin yung daan. Then pagdating sa dulo niyan, may kurbada na naman yan na dalawang sunod na konti lang pagitan. Ito na yung pangatlong kurbada at after nya makikita nyo lalong tumataas yung daan. Thunderbirds Resort, Thunderbirds Resort. 3 kilometers na lang. Sobrang tarik. Ito yung pang-apat na kurbada na matarik pa rin. Then after nya, konting-konti lang makikita nyo may kurbada uli dyan na pakanan na matarik pa rin. Okay, ito na yung panlimang kurbada na matarik pa rin. Tarik, grabe. Kung makikita niya, matarik pa rin ang daan. Ito na yung pang-anim na kurbada na matarik pa rin. Dito, tanaw na yung susunod na kurbada.
Ito na yung pampitong kurbada na matarik pa rin yan. Ayan, konting-konti lang pagitan, sunod na yung pang-8 kurbada. Itong pang-8 liko na pakanan ay napakatarik, pero huwag kayong masisira ng loob kasi malapit na dyan ang bawi. Yan, may konting bawi. Malapit na yung konting bawi. Konting tiis na lang at makakamit na natin ang ginhawa. May overlooking dito. Nasa kanan. Dito, Laguna TV dito. Ito na yung bawi niya, pero huwag kayong magpaka-relax dito or hahataw kasi konting-konti lang susunod na yung matitinding ahon pa dyan. Kung makikita nyo, may mga naka-standby dito kasi nandito na yung overlooking ng Laguna de Bay. Ayan, nasa parting kanan. Okay, tapos na yung ginawa. Ito na yung pansyam na liko na napakatarik pa rin. Kung mapapansin nyo, hindi na diretso yung daan. Pakurbada na siyang pakaliwa. At siyang pakaliwang daan na yan, nandyan yung pinakamatarip na parte ng daan dito na 23% gradient. Ayan, kitang-kita na sa video. Pero konting-konting tiis na lang kasi after nyan, kukurbada naman yan ng pakanan. At yun na ang tunay na ginhawa kasi nandun na ang gate ng East Ridge.
Ayan, 6:42 AM. Okay. Pagod ako, sabog baga. Okay. Yan, is reach. Bali na orasan ko siya, 15 minutes ang ahon mula sa baba hanggang dito sa gate ng East Ridge. Ayun yung Laguna Lake, kita dito. Ayan bawal yata dito, bawal. Ayan Laguna Lake Ayan. Then ayun yung daan inakit ko kanina yan, pababa yan balik. Ito si Sir Ray na nakamit ko ngayon dito. Ayan, sabay na kami bababa ngayon. Papunta kami Mahabang Parang. First time ko lulusong dito. Kasi yung unang punta namin dito ni Boss Nante, hindi na kami dito dumaan. Doon na kami sa kabila dumaan sa may papuntang Petroglyphs. Dito makikita nyo na yung overlooking sa Laguna de Bay. Ayun, ngayon ko lang na-experience. Nakakatakot pala lumusong dito. Kasi bukod sa sunod-sunod ang kurbada, makikitid pa siya. Kaya pala puro concrete barrier ang bawat liko dito kasi talagang alanganin ang pagliko dahil makitid lang ang daan niya at napakatarik talaga pagka lumusong ka. Wala na si Sir Ray, ang bilis niyang lumusong. Mukhang kabisado niya talaga itong lugar na to. Ito naka-yellow na nasa kanan, parang na estatwa dito. Ayan
Okay, 15 minutes ang ahon. Ngayon, 4 minutes naman ang lusong. Ito, papunta na kami ni Sir Ray sa Mahabang Parang. Pagdating namin doon sa may kanto ng paahon papunta Mahabang Parang, sinabi ko kay Sir Ray na magpapalit muna ako ng battery para dire-diretso yung video sa ahon. Pupunta ka na yan, Cafe in the Sky. Ayan yung may arko sa kaliwa, yan yung daan papuntang Cafe in the Sky. Habang nagpapalit ako ng battery ng camera, doon sa may kanto ng paakyat ng Mahabang Parang at ng Sitio Labahan, tinuro ni Sir Ray yung arko ng Sitio Labahan. Sabi niya, yan yung daan papuntang Sitio Labahan. And then sabay tinuro niya yung daan sa taas. Sabi niya, ayan yung mga aahunin dyan. Then sabi ko kay Sir Ray, hindi ko pa napupuntahan yan. Tapos sabay tinanong ko siya, Sir, saan tayo ngayon? Sabi niya, ikaw. Ngayon, sabi ko, sige sir, doon na lang tayo sa Sitio Labahan. Habang papunta na kami ng Sitio Labahan, mixed emotion ako dito. Kasi, unang-una, hindi ko pa napupuntahan to. Baka mahirapan ako sa mga ahon dahil sa mga nakita kong vlog dito. Pero, dahil first time lang pupunta dito, may halong excitement. Kaya sabi ko, sige, dito na lang, tuloy ko na itong Sitio Labahan. Dito rough road muna ang madadaanan hanggang doon sa paakyat ng tulay. Pero maiksi lang naman ito. Dito habang binabaybay namin ang rough road ng Sitio Labahan, parang tinutur na ako ni Sir Ray. Kasi tinuro niya dito yung mga labahan ng mga lokal dito. Kaya pala ito tinawag na Sitio Labahan dahil dyan pala sila naglalaba yan sa may right side. May ilog dyan sa baba. And then dito tinuro rin ni Sir Ray na pwedeng paliguan. Yan sa may parting kanan din, sa may ilog. Sinabi rin niya sa akin, pagdating daw sa tulay ay maglalakad na lang siya. Kasi nung nakaraan daw dumaan siya dito, dumulas daw siya doon sa may rough road paakit ng tulay. At saka kasi nakaklits lang siya. Ito, bumubugan na sa amin yung
ahon dyan sa Mitulay. Ayan o, yun yung puro lupa siya. Dito bumaba na si Sir Ray. Ito na yung sinasabi niya, maglalakad na siya paakyat ng tulay. Pero sinubukan ko pa rin siyang pedalin. Pero bago ako makarating sa taas, dumulas din yung gulong ko, kaya itinulak ko na lang. Mahirap nakaklits dito. Oo nga. Grabe na itong permission ba ito? Ganda. Ayan, ang ganda ng rock formation dito na mukhang kinakuha rin na rin. Ito yung tulay na Botong Francisco Bridge, and then ayan, bumunga din yung mga ahon papuntang Botong Francisco Road. Dito tinuro rin ni Sir Ray yung dalawang mini pools, and meron din daw pala dito na swimming pool yan sa may parteng baba ng tulay na yan. Ito na yung simula ng mga ahon dito. Sa tansya ko mga 5 kilometers to hanggang doon sa taas. Ayan. Yan yung pupunta sa ilog. Dito randang ko na yung bigat ng daan. Ang bigat niyang padyakan. Makunat ang daan na ito. Akala ko maiksi lang yung ahon. Yung pala napakahaba pala ng ahon ito. Pero straight lang siya na mahaba talaga. Maganda rin mag-ensayo dito kasi halos walang nadaan na sasakyan dito. Ito na sa baba, ito doon sa taas. Sa baba na! Papendos. Ito, naangat ako na si Sir Ray dito. Akala ko tuloy-tuloy na yung pag-angat ko sa kanya. Tingnan niyo mamaya kung anong mangyayari. Napakatarik pala ng daan na ito.
At saka yun nga yung sinasabi ko na first time ko lang kasi dito kaya hindi ko kabisado at hindi ko alam kung gaano kahaba ang ahon dito. Ayun, may sumusulpot na dito sa parting kaliwa ko. Ayan, nakikita niya. Ayan. Ayun na. Ayan, naangatan na ako dito ni Sir Ray. Ito, may kanto dito, isang pababa at isang pataas. Akala ko pabalik na kami nito, yun pala, doon pala kami papunta sa pataas. Ayun, lalong tumaas yung daan. Kaya sabi ko, ang haba pala talaga ng ahon dito. Akala ko bawi na yung kasunod yan, pero nagulat ako, kambal ahon pala itong daan na to. Kambal ahon. Grabe dito, habang humahaba ang ahon, lalo tumatarik ang daan. Dito sinubukan ko pandikitan si Sir Ray, kaso hindi ko na talaga siya maabutan. Pagod na talaga ako dito. Inaantay ko na lang siyang tumukod, pero nagkamali ako. Ang lakas pala nito ni Sir Ray.
plano talaga ni Sir Ray, sa side trip lang dito sa Sitio Labahan. Pagdating daw sa pinakamataas nitong ahon dito sa Sitio Labahan, lulusong ulit kami pababa at aahon naman kami sa Mahabang Parang. Kaso sabi ko kay Sir Ray, hindi na ako pwedeng sumama sa kanya sa Mahabang Parang kasi didiretso ko na lang palabas hanggang Antipolo. Kasi kanina may tumawag sa akin na magpapaservice. Kaya ini-expect ko talaga na pagdating sa pinakamataas nito ay iiwanan na ako ni Sir Ray. Pero hindi. Sinamahan niya ako hanggang doon sa may mismong kanto ng ng papuntang Antipolo na. Okay, nakakita akong bawi. Welcome to Ispro Place. Kapiranggot lang pala yung bawi. Ito, ahon na naman. Sasakyan! Sasakyan! Ayun, lumalayo na ng gusto sa akin si Sir Ray. Ayun, nawala na talaga si Sir Ray. Hindi ko na makita. Ito, mukha naubos na yung ahon. Ayan, tingin ko palusong na ito. Magmula dun sa tulay paahon hanggang dito ay umoras ng 12 minutes and 23 seconds. Ayan, nag-shift na ako sa high gear. Susubukan ko lang habulin si Sir Ray dito.
dito. Hindi ko na alam kung nasaan na ako. Ayun, natatanaw ko na si Sir Ray, kaya dito bibilis ako na lalo yung padyak ko. Ay, salamat, naabutan ko rin. Ito na pala yung kanto. Yung pa kaliwa papuntang Antipolo, then yung pa kanan pabalik ng Mahabang Parang. Salamat Sir Ray at hindi mo ko iniwanat at ginaid mo ko hanggang dito. Shoutout na lang sa'yo. Teka, bigyan kita ng sticker para makita mo yung video natin. Ayan. Lakas mo boss. Nabudol ako. Oo nga, first time. Salamat. Thank you. Mas malakas sa akin to. Mas malakas sa akin to si Boss Ray. Ang lakas. Aahon pa siya sa Mahabang Parang, ako pupunta na ng Antipolo. May lakad pa ako mamaya eh. Boss, thank you. Okay. Magpapasweldo pa ako eh. Ingat. Mga tao ko eh. Boss, yung ano ko, yung original na pet ko vlog, yun yung YouTube channel ko, then yun din yung FB ko. Yan mo para i-add kita, ha? Sige boss. Yan, si boss tayo. Ang malakasan to. Sasali ng Sandugo yan. Sandugo train sa General Nakar. Boss, ingat ha, thank you. Okay. Salamat kay Boss Ray. Nabudol ako. Dito na ako sa kaliwa, papunta ng Antipolo. Ang crossing na ito ay nasa pagitan ng Iglesia ni Cristo at McDonald sa side ng Manuel L. Quezon Extension. Dumaan muna ako dito sa Taktak bago bumaba. Nagutom ako doon sa ahon sa Sitio Labahan. Baba sa Tikling.